does it mean to serve? Is there truly joy in service? Let us learn to be steward together here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Happy day of rest mga kapaglaom, and once again, welcome to Let's Pray Pilipinas. This is the place where you don't have to pray alone. Welcome kapaglaom Giselle and kapaglaom Pastor Romy. Yes. Happy Sabbath. Happy Sabbath mga kapaglaom. Yes. Happy Sabbath po sa tanan nato mga kapaglaom nga nagtan-aw ka nato karon. Indeed kapaglaom renan, we are abundantly blessed by the Lord today because here we are alive and healthy. On behalf of kapaglaom mine who is not with us today, together let us get ready to start praying and praising our Lord and Savior. Okay, before anything else mga kapaglaom, let us call upon the name of the Lord. Atong iduko atong maulo alang sa kapagampo. Father in heaven, today we are here with this purpose, with assurance of your promise that you are in our midst and your power everywhere could be able to touch the lives of others who are really need of your intervention. We are so happy of your assurance because you are the omniscient God, the omnipresent God, willing to do your best and powerful enough to handle all their cases. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Thank you for that prayer, kapaglaong Pastor. Today is the last day of November and tomorrow is December 1 na gyud mga kapaglaom. I guess ang uban is very excited na because mag-end na pod ang year and another year would come. And ato ang ginatimbaya ang atong mga kapaglaom watching to us today. Kung nagtanaw ka mo sa ato ang local antenna channel 25, maayong buntag ug happy Sabbath. Ug kaninyo pod nga nagtanaw sa ato ang national television GSAT channel 37 mga kapaglaom. Ug kaninyo pod nga nagtanaw sa ato ang FB live no, sa ato ang Let's Pray Pilipinas. Palihog send sa inyo mga prayer requests o praise reports kung naaman. Doon na tayo mga hotline numbers nga makita sa inyong screen mga kapaglaom. So palihog, ayaw na og paglangan, no? Pwede mo text o pwede ka mo tawag. Ang atong programa mga kapaglaom, Monday to Friday, 6:30 to 7 a.m. And during Saturday, 7:30 to 8:30 a.m. And on Sunday, 6 a.m. to 7 p.m. Napon tayo replays every 7 p.m. and 8 p.m. on GSAT channel 37 mga kapaglaom. Yes, we welcome our regular viewers as well as those who have tuned for their first time. Kung naaman kamoy mga pa-request kapag ampo ka dili ninyo gusto ipahibalos kadaghanan, just level it confidential. Ug amo kini ampuan dinhi sa atong mga prayer warriors dinhi sa atong studio. That's right, no? So ato agyong pasalamatan labi na gyud ang ato ang makagahong na Dios Amahan tungod anaa na punta karon makahimo sa pag-ampo labi na gyud kaninyo mga kapaglaom ug sa walay paglangan ato anang basahon natong ang first batch of prayer mga kapaglaom gikan kang kapaglaom Davi, if I pronounce it right, Davi or Dovi, no? Yes. Ingon sa dire magpaampo siya mga kapaglaom tungod aduna siya cancer, no? Di gid na lim ang iyahang gina di ta ka-relate no tungod kay wala pag pud ta kaagi ani nga grabe nga sakit pero we hope and pray nga do nagi alibyo gihapon. And also let us pray mga kapaglaom sa atong sender nga 0635 iyahang ginapaampo ang iyahang igsuon nga mga nakay na or siguro nanganak na ni no sa naa na siya karon sa hospital family pakon. Gikan pag yun ni sa Zamboanga Sibugay, no? So hinaot nga safe delivery lang yun ug magmalampuson ang mao nga pagpanganak. And also let us include in our prayer mga kapaglaom si Daisy nga nagpaampo siya nga unta maayo na siya sa iyahang ginabati karon unta mubalik ang kalig-on kanang mo
manindot ng Malagsik. iyahang, yes, Kalagsik, malagsik yes. iyang panglawas. Mm-mm. And also let us include the examination. Ingon siya diri ang mga kapaglaom, nagpaampo siya sa iyahang anak nga mobalik na unta sa pagsimba ug iyaha gining kanunay ginapaampo nga mobalik na iyahang anak sa pagsimba ug ang birthday pod niya karon. Wow, happy birthday di ay sa Happy tanan nato mga birthday. kapaglaom nga dunay nag-birthday karon. Oo. No, di gyud nato kalimtan ang pagpasalamat sa to ang Ginoo. Pa-pray pod siya ni Rene Lucero nga magpadayon ang Bible study ug madawat niya ang bala ang espiritu nga magbautismo na siya. Amen for that. Wow. Ug also mga kapaglaom si sender 1196 ato pang i-include sa atong mga pag-ampo, nagpaampo siya nga sa iyahang tanan classmates ug sa iyahang mga friends nga mo take og let examination. And today, ang expected sa release sa result. Nag-take na sila exam and then nag-expect na sila sa resulta. Results. Wow. Uy. Mixed emotion na ni kapag laom kapag laom pastor kay Yes. syempre makakabaluon sa gyud ang resulta but yeah ato yung iampo sa gihapon. And also let us include sender 6837. Nagpaampo siya, nagpatabang siya pag-ampo. Naa siya karon sa ilahang balay sa iyang igsuon sa iyahang amo nga gitabang. Wow. So ato aning no tabangan sa pag-ampo. So unsa pa kapag laom Renan? Naapatay gikan pod ni sender 9019, no? Magpaampo siya sa unsa ni? Prayers daw para sa ilahang EPT. Wala ko ka nasayod unsa ni siya. But examination gyapon ni mga kapaglaom. Tomorrow. And yes, it's going to happen Yeah. tomorrow, no? And unta makuan sila, nalamdagan sila and giyahan sila sa Ginoo. Gikan po ni sender 3484, magpatabang po siya pag-ampo mga kapaglaom para sa iyahang anak kay nagluya no sa pagpangalagad na mga challenges sa iyahang pagpangalagad karon and unta mo kuyog na siya no sa iyahang pamilya ug sa pagsimba. And ato pagyapi sa pag-ampo si sender 0899 atong iampo no ang iyahang ate nga mahuman siya sa iyahang pag-eskwela. Amen. Amen. And of course para pud sa ato ang sender 3989 magpaampo siya para sa iyahang bana nga si Emiliano nga naay nakita sa iyahang CT scan and naay clot sa iyahang ulo and atong iampo mga kapaglaom nga dili lang unta ni maoperahan no nga mawala lang ning clot or unsa ba kaha ang buhaton sa Ginoo para niini nga dili lang maabot sa pagpaopera. Yes. No? And ato pong iampo si sender 3559 ang iyahang prayer request para ni Regine Boyser nga mo take og board exam para sa criminology. This is an ongoing exam no. And ang Ginoo ato ang pangayoon ani niya kung unsa gid iyang pagbuot niini nga exam. Gikan po ni sender 7027, magpatabang po siya sa pag-ampo para sa iyang bana nga nagpirmi naglabad ang ulo ug dugay na pud no nga ingon ani ang sitwasyon. Dara po siya ulcer kapag laom Renan. Naa po di ay siya ulcer and dili na murag dili mo effect siguro ang tambal. Yes. No, so atong itugyan ni Gyud sa Ginoo ni kani siya. No, murag hapit na sila mawad-an og paglaom usahay no. Pero dili lang gyud ta mawad-an sa paglaom. Tinood. No, salig lang gyud ta pinaagi sa pag-ampo no depende kung unsay plano sa Ginoo niini. No, so salig lang ta dinha dapita. So kapag laom pastor ato aning i-pray ang ato mga kapaglaom. And also, sa tanan ninyo mga kapaglaom who are watching with us today, please also join with us in prayer. So mag-ampo ta magigsunan. Father God in heaven, today we are here because we have this important purpose for your intervention, the different problems of our brothers and sisters. At this point, Lord, we would like to bring to you all their desires, all their needs.
because they believe you are powerful enough to cover, to sustain, and also to support all their needs. We are so happy that we have such kind of God who really concern all our plans, our desires, and also our needs. Thank you, Lord, today to remind us this is your holy Sabbath, a wonderful day, who you touch the lives of others. They really experience how good you are by restoring them from undesirable conditions. I would like to mention the name of Sister Duby. You know, Heavenly Father, her condition right now because of her cancerous situation. But we pray right now to touch, Lord, what you have done before to those people who really experience this problem, that she could be able to recover, to prove to the world that the God whom we serve is a powerful God. You help Sister Joy and Engineer Atim, those people that are victims of cancer. There are lots of more because they believe that you are the God of all. Once we place everything into your hands, you are powerful enough to regain, to give them enough strength, and also to touch and heal all kinds of diseases that they have. We pray, Lord, at this point for our brother, the family of Pacuen San Diego, regarding their problem, Lord, of her brother. We pray right now for DC, Lord, of her problem, and also to this coming examination of our brothers and sisters. You know, Heavenly Father, how they prepared for this event. But thank you of your promise that once we will place everything into your hands, we will doing our best, and you will do the rest. Once we will combine our power together with you, there will be a wonderful result. Thank you, Lord, for helping the family of our brothers. You know, Heavenly Father, their financial condition, and also those people who are now hospital, of our brother who is preparing for EPT examination. Right now, visit them, Lord. Remind them that you are the wonderful God to provide them peace of mind to discern the right answer during their examination. And also would like to pray for our sister who are praying for their study, and also for problem in the hospital of ours tungod sa kalabad siyang ulo, siyang bana o ulcer nga ilang ibati. Gagmay kining butanga. But today we would like to pray right now, Lord, visit them and assure them of your promise that today they will be relieved as an avenue for this week for the recovery that they need. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Thank you for that prayer, Kapaglaang Pastor. And we would like to welcome ang ato ang first caller this day, Kapaglaang Elizabeth from Santa Catalina, Negros Oriental. Yes, Kapaglaang Elizabeth, good morning and happy Sabbath. Welcome to Let's Pray Pilipinas. Oh, good morning, ma'am. Good morning. Morning. Yes, unsa man namo ang matabang pinaagi sa pag-ampo, Kapaglaong? Murag di kay nato nadungog, no? Ang iyahang istorya. Kapaglaong Elizabeth? Oh, ma'am. Aha. So, unsa man imong prayer request this morning? Ma'am. Yes, Kapaglaong Elizabeth, doon na ba kay gusto ipaampo? Oh, kami ako ma'am nang nasa sakit sa bata, ma'am. Baga, no? Hindi na siya Nagingin na sa ma'am. Aha. Nagingin bata. O bata. Oh, bata pa na, ma'am. Ma'am po. Isingalan. So, Kapaglaong Elizabeth, pwede ka makapalayo gamay sa to ang television kay para mas madungga na mo imuhang prayer request. Oo, ma'am. Basin, doon na pa kay gusto lain pagyud nga prayer request aside sa imuhang health, Kapaglaong Elizabeth? Bayan nung siya, ma'am, mga kabata. Mga kabataan. Yes. Kinsa man na sakit nga,
Murag, ang tako. murag siya kapaglaom pastor. O diya sa Ginoo. Dante. Daghang salamat kapaglaom Elizabeth for connecting with us today and ato kanang idangop sa ato ang Ginoo and samtang si Pastor Romy magaampo din ha kanimo. Please Yes. stay on the line kapaglaom Elizabeth. O ma'am. Okay, shall we bow our heads? Join with us, Sister Elizabeth. Father in heaven, Sister Elizabeth is here. You know, Heavenly Father, what is in her heart. You know the total condition of her body. At this point, she believes that you are a powerful God. You created the heaven and earth, and you heal the different kinds of diseases. You have a promise that once we surrender ourselves to you, you will reign in our lives and you will do something different. Right now, Heavenly Father, I would like to pray that you will forgive her, Lord, if she committed mistakes. We pray, Lord, that you will cleanse her from any iniquities and receive her as your daughter, in order that our prayers will be effective enough. Thank you, Lord, for your promise, and today I believe that you will not deny and you will fulfill your promise because you cannot afford to lie once we place everything into thy hands. This problem is not hard for you because you have the control of everything. Right now, touch the problem of Sister Elizabeth. Let her know that you are a personal God and you have a power to do something right now. Thank you for answering our prayers to witness what you have done before to the paralyzed person in the Bible. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Amen. Alright, so daghan king salamat once again, Kapaglaom Elizabeth, for that call. Yes. And mga Kapaglaom, if you also have answered prayers, mamahimo po mo mutawag sa mga numero nga naa karon sa inyong TV screens. No, pwede po mo text or inyo bakahang i-chat din ha sa ato ang Facebook Live. Yes. Kung nagtanaw mo karon pinaagi sa Facebook Live. And og naa mo din ha sa Facebook Live karon, ayaw po mo kalimot sa pagpislit ni anang share button diha, no? That's Aron daghan ta nga makauban sa pagdayeg o pagampo din ha sa Praise Ginoo. God for that. That's right. And for today mga Kapaglaom, we will talk about the joy of service. And ang ato ang quote of the day, it says, "There is comfort and joy in the service of Christ." Makita na nato sa the Ministry of Healing, page 487, if you want to study that further. No? So, nindot ni siya nga topic, no? And applicable, relatable to all of us. But so, atong tukion, no? Unsa man ni siya, Pastor, what does it really mean? Kaning moingon ta, in service of Christ. Unsa man ni ang meaning ni ini? Kung ato hunahunahon mong yun, ang tag-iya ni ining mao mission ang Ginoo, o Dios, no? Gihatag niya siyang anak, Jesus Christ. O kini nga mission gihatag ni Jesus Christ ngadto siyang mga disciples. O siyang mga disciples hangtod sa ato nga generation. Meaning sa lain ng pagkasulti, mission ni sa Dios nga we are the partners. No. Sa ato pa nga sa diha nga kita nakig-partner niya, nahimo ta gitawag nga nagserbisyo ta alang niya. Oo. Sa lain pagkasulti, ang joy mo gyud diha kung ikaw nahimo kang partner sa hari. It's a rare privilege. Di ka malipay ana. Ang hari sa mga hari imong partner. Yes. Unya do na kay assurance nga kung panlitan kining hari nga imong alagaran, gamhanan pag yun nakahibaw sa tanan, wa gyud kay problema, imo lang do your best. Mo nga and God will do the rest. Alright. Yeah, so it's Pastor, sa pud kay pangutana, importante ba gyud ning mo render ta og service sa ato ang isig ka tawo? Is it necessary for us? Ang pag-serve, gitawag nato paalagad sa mga necessary, mahimo na siyang necessary kay kinahanglan mag-ebidensya ang imong pagkaingon nimo nga pagka-partner sa Ginoo. Lisod ba mi nga partner ko nya na kay papilis. Na mo'y gitawag nga mga agreement o mga transactions o unsa din nga mga gitawag nga pagkamaturan. Sa ato pa ang kamaturan, the evidence, it needs an abundance of evidences to prove nga ikaw partners Ginoo.
mo na kung partner ka sino nagserbisyo gud ka sa mga tao. Oo. Mo na nga kanang mga tao mingon na naaras ba dili na pwede. Oo, kay you cannot prove pinagli sa istorya. Kaya ang ato karong panahon nagibatod pa sa panultihon ng ingon nga pasultiha ang buhat, dili ang buhat may pasul awang gitawag din ha pasultiha ang buhat dili ang sulti may pabuhaton. Pareha ba sa ano no pastor no? Sa action speaks louder than words. So kung mo claim ta nga partner ta ni Jesus Christ or sa Ginoo sa iyang mga buhat, then dapat mo manifest pud na siya sa ato ang pagkinabuhi o sa atong mga activities no kaya dili man pwede nga maingon lang ta na walay buhat. So dapat na jud siya makita. Kaya ang sa sinugdanan magyud ani nga ang Ginoo mo model. Ang amahan o kinigitawag nga triunic God nahimo silang model sa kinabuhi. Kay tulo ka butang nga ila gihimo sa tao nga service kinigitawag by creation. Gihimo ta niya. Sa diha gi-create ta, He sustains, He create His creatures. Sa ato pa kini nga buhat nga activity ang gihimo nila usa ni kadako nga serbisyo nga gihimo niya sa humanity. Sa diha nga ang tao nakasala iyang giluwas. Mao na gitawag bito nga ang Sabbath, it is a memorial of God's intellectual creation. To recognize that He is our creator and we are the creatures. And then, it is a memorial of God's sustentation because He sustained us. Unya kita, mao iyang gipakaon. No? Unya ikatulo na pakyas ta, iya ta giluwas. Mao na gitawag nga memorial of God's redemption. Kini nga mga services nga gihimo sa Ginoo, gihimo ni ng model. Aron nga kita mo response niya. Mao na naog si Jesus Christ from jubilar heaven, may anhi siya dinhi para pagpakitag serbisyo as a model yun unsaon nato. Nga gipakita ni Jesus Christ yang serbisyo nga model kini nga ato himo kini sang tulo. Itawag din nila tripology. Itawag nila communion. Mao na si Jesus Christ yang kinabuhi, mo commune gyud siya sa mga dili. At ron nga kita kuno we need enough power to tackle those daily crises that will be encountered. Sa ato pa kada gabi, mao na si Jesus Christ, doon na siya prayer, doon na siya reading, doon na siya meditation. So, posto ba nato himuon? Sa diha nga na-prepare na ta, ang ato himuon na sa mao nga, moadto ta sa community. Kining community, mao ni fellowship, mao na nga moadto tag simbahan. Mao na nga being a Christians, gawa sa atong personal devotion, moadto gyud tag corporate worship. Mao na atong church. Human ta nga nabansay sa church, tuan na tas katapusan nato nga response kanang gitawag nga komisyon. Mao na mo witness ta. Mao na kining tulo kinahanglan makita gyud nato as a response maitungod sa gitawag nato trabaho nga gihatag sa Ginoo sa iyang pagkaayo nato. Sa ato pa pastor no nga ang kanidi ay atong pagserbisyo para ni sa iya hapod. Dili ni para sa atong kaugalingon o kang kinsa pa man. We are serving others kay para pud gihapon ni sa Ginoo. So later on mga kapaglaom atong tukion kung unsaon man nato di ay pagserbisyo para diha kaniya. But before that, ato sa tubagon ang isa ka tawag gikan sa ato ang usa ka kapaglaom Vanessa. Welcome to Let's Pray Pilipinas. Hello, good morning. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath, yes. It's nice to hear your voice once again, kapaglaong Vanessa. It's been a while. Unsa man ato ang prayer request or praise report? Yes, first of all, I'm thankful that nakakuha na po ko sa Let's Pray Pilipinas. And my prayer request is I'd like to ask and solicit for your prayers for our upcoming dentistry licensure board exam. December 3, that's Tuesday until December 5. I hope nga i-sustain me sa Ginoo physically, mentally, and emotionally, especially spiritually. This is a very stressful event. So
So, Yes. yeah. Grabe na gyud siguro ang inyong mga pagpangandam karon, no? Kay murag duol na jud kaayo, and so mao na gyud ni ang panahon nga mangayo gyud ta og daghan pag yung kusog and courage gikan diha And sa more Ginoo. prayers, And no? more prayers gyud. So ato nang timan-an mga kapaglaom kanang mga naa sa inyong mga telebisyon karon, ato ning i-appeal gyud sa atong mga pag-ampo. Even kapaglaom Victoria, no, nag-chat sa ato karon naa sa atong Facebook Live kay ang iyang anak mo appeal pod niinip sa pag-take sa dental board exam. Yes. No? So Pastor, mo offer sa ta og special prayer. Kapag lang Vanessa, napa ba kay laing gusto ipaampo gawas sa imuhang board exam? Ako ang family, nabukid nun. And also, the safe pregnancy sa isa sa amo clinical instructors, Dr. Mercurio. Alright. So, I think that's all. Dili ka magpaampo sa imuhang love life? Aw. Wow! Aw. Sige, Pwede atong sad. pwede sad, no? Aw. Unahon sa nato ang board exam og pangayoon nato sa Ginoo. And especially brother, kapag lang Renan, before I forget, let's continue to pray for the media ministry. Nagkita mi ni kapag laong siya last Saturday. Yes. And naka-attend mi sa media ministry convention. Ito sa Manila Adventist College. It's very enlightening, and so I'm praying for the furtherance of work the ministry through media. Yes. Alright. So ato nang i-dala sa pag-ampo. So thank you kaayo kapag lang Vanessa. And so ato sa ning pag-aampuan, Pastor Palihok. Pag-ampo ta. Father in heaven, Sister Vanessa, you hear Heavenly Father coming from here and about the request. Together with the request of Ma'am Victoria today. They are preparing for this coming exam. You know, Heavenly Father, how they prepared, spending their time for study, the nightly sleep, sometimes deprived. But we are so happy, Lord, by placing everything into your hands. Under your supervision, we could experience the total success. Sometimes, because of our human tendency, we tend to depend, to trust ourselves, but the result is not desirable. Yes. But now, let them know, Lord, that you are the owner of everything. You have the control of all the examinations. You can guide all the thoughts, all the minds of those people who are in it. Guide them, Lord, according to their faith. Let them show to the people that how powerful as we trust on your words and believe on your promise. Thank you, Heavenly Father, for granting the request, because you have said if we will pray and believe, you will grant all our requests. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Amen. All right. Thank you once again kapaglaom Vanessa and kapaglaom Victoria for those prayer requests. And so atong balikan ang ato ang pangutana ganiha, no? Nga unsaon man di ay nato pagserbisyo para diha kaniya. Yes. No? Kaya ato nahisgutan nga sa katong mga bag-o lang nag-tune in, ang ato ang gihisgutan karon mga kapaglaom is the joy of service. Ang ato nang na-learn ganiha nga kining atong pagserbisyo dili ni siya para sa ato ang kaugalingon, and that we do this service kay para gyapon ni sa Ginoo, and mao na ato ang tukion karon. Unsaon man day na, Pastor? What it Atong takes, no? mahinumdaman nga kanabitong pulo nga service for Christ. Yes. Pero ang pinaka insakto gyud na word service ang kitawag working with Christ, working with God, working for God, working with God, may correct ana. Sa ato pa nga nagtrabaho ta kauban ang Ginoo. Kay kung magtrabaho ta ka para sa atong gulingon, maluya ta. Unya dayon we try to trace back kung unsay atong kahago, unya malimot natas pagpasalamat sa Ginoo. Ato nang mabasol ang Ginoo.
Pero kung kauban nato ang Ginoo sa kalisod o kasayon, kay butang ana ang Ginoo nag-record o kini dunay gitaw nato kapuslanan. The reason that church was established for mission. Oh, kining mission mao naghatagan tagasa sa Ginoo pinagis bilang espiritu nga unsaon nato pa serbisyo. Mao na nga dunay apostles, dunay gift of healing, dunay gift of teaching, giving, administration. Sa ato pa kini gihimo ni Ginoo nga ang tanan nga membro sa church kabahin nini. Kung ang imong gasa paghatag, so ang imong mo na nga mo adto kag mga tao, mo appeal kag imong paghatag sa imong panahon, paghatag sa imong advice, paghatag sa imong salapi. Mo ni gamit kung kamaog ka mag gitawag nato pangsurse, imong ipahatag sa mga tao o pinaagi ba sa kung siya to'y na mga sapatos o mga sinilas, pagatuon mo, kalipay na Ginoo kay nakita ka kanang gasahadaan na nimo. Kaya na may mga tao may musulisit. Na mga tao nga may counseling. O ni nga usaon nato paggamit. O ni karon ang Capitol do na may program nga ang tanan nga care group ibutang sila nagkalain ministry. Kung gusto sila radio. O butang sila dito orphanage, jail ministry, hospital, ug uban pag gitawag nato medical missions, ang uban maghatag tratados, ang uban magampo, lahi-lahi nga atong himuon. Kaya ang atong tuyo nga silang tanan magamit asa ang ilang mga talento gamit sa Ginoo. Nga dili ta mahimong flower sa church. Usa sa mga programa mao nga maghimo tag clinic diha nga niining clinic ang tanan nga mga tawo silang expertise moanha din ha bisag half day so sa kabulan. Ako pananglitan abogado ko maghimo kog half day free legal clinic. Ako opto ko. Mao gihapon. Ako mahitungod sa dietitian ko. Paghimo ko dito og konsultasyon. Free atong himuon. But pasabot nga ni anang panahon na nakaserbisyo ta sa uban. To prove pagpakita nila nga kini ato gihimo nato uban sa Ginoo. And usa pud ni ka avenue mga kapaglaom no atong paggamit sa ato ang mga talento, gipahulam sa ato sa Ginoo. Ang paggamit na ato niini para iserbisyo sa ato ang mga isikataw kay pagdaig pud ni sa Ginoo, dili ni again para sa atoa but rather for our to praise the one who gave us this talent. That's right. Ato po ang before na to i-answer ang ato ang caller this morning, no? Another caller ato ang hinumduman sa Psalm 100 verse 2. Serve the Lord with gladness and come before Him with joyful singing. So sa atong pagserbisyo dapat we are satisfied by our service nga ato ag yung girender pod sa Ginoo, dili lang sa ato ang kaugalingon but to others. Yes, sa ato ang tubagon ang atong caller si Kapaglaom Fabrina gikan sa Santa Catalina, Negros Oriental. Kapaglaom Fabrina, good morning, happy Sabbath, and welcome to Let's Pray Pilipinas. Yes, ma'am. Unsa man ang ato ang ipaampo, Kapaglaom? Ako may paampo nga ako ang pagumangkon ma'am nga bibinggi ko asa kuan karon sa Cagayan. So Cagayan Hospital. Dugay na siya sa ospital Kapaglaom? Yes, Kapaglaom Fabrina. Yes, ma'am. Good morning. Ang ato abang pag-umangkon dugay na hospital. Good morning, ma'am. Good morning Kapaglaom. Siguro taod-taod na no kung wala ta na sikyat or hopefully Patong ipaampo. Yes. Ako ang pagumangkon ma'am si iya sa ingat at hospital karon nga bibinggi. Salamat kay Kapaglaom sa pagpaabot no sa iyang prayer request. Pwede ka maminaw lang sa imong phone Kapaglaom, palayo lang tagamay sa atong TV para di kayo mo feedback, no? Kapaglaom Fabrina, mamahimo ba namong makuha ang pangalan sa imuhang pag-umangkon maski ang first name lang niya? Ako pang sa hospital, ma'am. Unsay pangalan sa imuhang pag-umangkon Kapaglaom Fabrina? Iya, ma'am. Leia. Okay, sige. Atong ipadala sa Ginoo na ang kaninga prayers, no? So, napabaylain nga gusto nimo ipaampo gawas ni ana? Ang ako usab nga kuan ma'am inahan nga nagubag po yang kasing-kasing. Yes. Ato
ato nang i-appeal Kapaglaom. Sige. So, salamat kay Kapaglaom Fabrina for connecting with us today. Dalaygon ang Dios no nga ikaw ni dangop gyud sa pag-ampo. So, ato aning ampuan. Ampota, Sister Fabrina, palihog ko sa imong cellphone o sa imong pag-join ka na mo alang sa pag-ampo. Ginoo, ania si Sister Fabrina. Nagkinahanglan sa imong intervention ang kahimtang siyang pag-umangkon nga gidinggi o problema sa iyang inahan. Sa daghang paagi Ginoo, daghang kagiayo masakiton sa adlong ipapulay. Tungod kay ikaw gamhanan, nagbuhat man ka sa langit o yuta o sa tanglahang mabutang sa kalibutan. Karon Ginoo, ipabati namo karong adlaw ayuha ang bata sa dinggi. Tingali ang mga doktor doon ay gihatag ng saktong panahon 3-5 kaadlaw pag-ayo apan karon Lord sa ngalan ni Jesus. Ikaw may doktor sa tanang doktor, sama sa imong pag-ayos kay katanglahan sa pipila ka mga tao nga mihimog praise reports, mihimog mga balita sa katingalahan imong gihimo. Pasinatiya sila. Gusto namo ipabati nga kining Dios nga among gilagaran samtang nagaserbisyo kami uban nila niya. Mahimong kabahin nga imong gahom ipadayag. Ang iyang inahan nga naisuliran, naisayod ikaw kung unsa hinungdan. Apan ini tagna i-relieve siya nining kahimtang karon yung alawa, tungod kay wa may butang nga lisod nimo. Tungod dagingon ikaw nga kung kami mutuo sa imong pulong, mosalig sa imong mga saad, imong tubagon ang among pagpampampo. Dili man ka mulimod Lord, matinumanon man ka. Busa, nag-ingon ka, kung kami mag-ampo, bas pagtuo, kini imo grant. Lord, tubaga karon so mas pagtuo ni Sister Fabrina, ang iyang gipangayo, aron mo report siya sa katilahang butang, adto ka na mo, nga ikaw Diyos gyud nga buhi, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you once again no kang Kapaglaom Fabrina for that call and sa mga kapaglaom na itong agauban nato sa pag-ampo. And so naisgutan na ito ganiha mga kapaglaom nga there are many ways in order for us to use our talents and to serve others through the talents that God has given us. And usa sa mga examples ang pagbuhat sa usa ka medical mission nga ato ang gibuhat niining niaging Domingo to culminate our 4th year anniversary dinhi sa Let's Pray Pilipinas. Among ibahin kaninyo ang usa ka video sa pagpadayon nato. Hello and welcome to Hope Channel Cebu. Let's Pray Pilipinas 4th year anniversary culminates its week-long celebration with health and dental mission to Barangay Campothao residents here at Central Philippine Union Conference headquarters on November 24th, 2019. Around 200 residents of Barangay Campothao assembled at the headquarters to receive free health, dental, and optical services. Seeking for God's blessings for the mission, the residents joined the communication director of the Central Philippine Union Conference as he stood in prayer to open the event. Recognizing God's authority as the physician of all, medical missionaries offered prayers before and after each service they made. To add hope to those who came for health assistance, Hope Channel Cebu volunteers distributed the Story of Hope booklets along with the Let's Pray Pilipinas bookmarks and invited every patient for a prayer before starting their way home. Recipients also expressed gratitude in the services they received. Nagapasalamat ko sa check-up nga mong nakuha sa Let's Pray Pilipinas. Sa mata ko nagpa-check up unya okay ra gyud kaayo ang ilahang serbisyo. Nagapasalamat ko kay natabangan mi sa among pagkinahanglan abot sa mata unya kanang unta magampo ko nga daghan pa unta sila matabangan sa mga sumsunod nila nga kanang hilikoton. Ako nagpasalamat sa akong naabil sa pag-cleaning sa akong ngipon. Nahatagan ko aning serbisyoha. Barangay officials of the said terrain unitedly support the event, assisting the residents to receive the care they needed. Ako kay tabang ang inyong medical mission diri sa barangay Campothao kay
daghang kayong naka-benepisyo jud labi na jud sa mga pobre nga naigibati nga kuan kanang sakit sa ngipon baron moadri sila diri libre kaysa mobayad pa sila. Mapasalamaton kayo ang Barangay Kamputhaw sa inyong medical mission nga daghang na benefited sa inyong mga gi-offer karong adlaw. Especially ibot sa ngipon, manghatag og kanang reading glasses, then ang mga health sa mga tao pod. I'm very happy. Napasalamaton sa migikan sa among kapitan nga kami sa gihimo nila nga moari diri mo assess. I am FHW. Thank you. Why I joined this kind of event kay para ma-relieve ako ang stress sa school, and then para makaserve ko sa uban nga tawo, and then para sa maka-spread sa news sa gospel ug unsa jud ni ka-importante ang kaning nga event. So As the event commenced with a prayer, so was it culminated as the medical missionaries team, along with the volunteers, offered their thanksgiving to God who made the event possible and successful. Thanks be to God for the blessing of becoming like our Savior, serving humanity heartily. This is Giselle of Hope Channel Cebu. And welcome back here to Let's Pray Pilipinas, the place where you don't have to pray alone. So mga kapaglaom, wasn't that a wonderful example of how we can serve others in Christ's name? Mga kapaglaom, ato ng pamalandungan. Salamat ni ato pag-cover ato kapaglaom, Giselle. Yes, indeed kapaglaom, Renan. The joy of the service is very evident yun, no? So pwede man ganita makaserbisyo sa Ginoo adlaw-adlaw nato nga mga ginabuhat kapaglaom. Yes, and so karon tagaan na tong panahon ang usa ka tawag gikan ni kapaglaom Lorna sa Zamboanga del Norte. Kapaglaom Lorna, welcome to Let's Pray Pilipinas and happy Sabbath to you. Kapaglaom Lorna, unsa ang atong prayer request karong taknaa? Akong ipa-prayer ang akong uyuan nga naa sa Norte karon. Nga iya second operation na niya Brad. Second operation. Unsay sitwasyon niya? Naa siya kuan kanang ibati sa iyahang. Sige, padayon kapaglaom. Ato ang hangyon siguro atong caller. Kapaglaom Lorna, mamahimo baka mo palayo sa ato ang TV o maminaw lang ta sa ato ang cellphone. So naay operasyon no ang iyahang uyuan sa atong nakuha. Unsay pangalan sa imong uyuan kapaglaom Lorna? Operation niya sa iyahang So medyo na ay feedback yun. Murag naa siya dool sa iyahang TV. At least nakuha nato ang iyahang so at least request. No? So wala ta kabaloon sa exactly and naa sa likod man siguro ang iyahang sa spine. Yes, sa spinal cord ni kapaglaom Renan. So atong itugyan kini sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo atong i-request si Pastor palihog. Doon na yung sa kitabo sa Japan na usa ka anak igsuon na nahulog. Si Sister Marlene. Doon na siya request pagpaampo tungod kay na-paralyze yung anak. May galig atiman dito sa Pilipina nga naminyog Japanese. Niya ako gignan siya human sa atong pag-ampo. Ingna ko, pahibaw ako karon si manahon sa hitabo. Next week, pagkasunod si Mana, nagkita ni sunod Sabado, ibalita si Pastor kalakaw ng akong anak na na-paralyze. Ninitak na ang kini mga problema, ato pagayoon sa Ginoo kay naka-experience man ta sa gahom sa Ginoo sa daghang paagi. Mag-ampo ta Ginoo karong takna niya amo sa kaigsuon. Iya gipaampo ang iyang igsuon nga dunay problema mahitungod sa likod. Nasubo Sister Lorna tungod kay concern siya mahitungod ani nga bahin. Daghan man ang imong gihimo sa kay Sister Marlene, siyang anak nga nahulog sa taas nga building na daot ang iyang bukog sa likod apan niini taknaa. Nagpasalamat kami nimo sa imong katilahang gihimo. Kining problema hagi nakita namo usab ni Brother NN
Singson Lord, kung giunsa nimo gikan siya pagkaparlay, siyang problema, may tungod siyang spine. Niya si Sister Lorna nga maumao nga problema, sama si imong pag-ayo sa katingalahan, ayuha sab siya Ginoo, pinaagi silang pagtuo. Kay diha nimo Lord, naa diha nagasukad ang tanang butang sa kayuhan. Kundo na may sala, pasaylo a Ginoo, limpyuhi sila. Patuhua sila nga ikaw Dios matinud-anon o dili mulimod mutuman sa imong saad kung kami mosunod sa imong mapagi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you for that prayer, Kapaglaom Pastor. And daghan salamat po Kapaglaom Lorna for that call. And so mga Kapaglaom, sa inyong nasayra nato, no? Nga maski ang atong pag-ampo, usa pud ni ka mga pamaagi nga makaserbisyo ta sa ato ang mga isig katawo sa ato ang kung kinsam gani ang naa sa ato ang palibot. And so, magpadayon kita sa pagbasa sa mga pag-ampo, mga Kapaglaom. Kung sugdan gikan ni Sender 1702, magpaampo siya para sa iyahang papa nga si Habilito Alvarez, kay taga Panimbang Sultan Kudarat nga unta, makabalik na siya sa pagpangalagad and magkuyog na sila no sa pag-simba. Yes. Gikan po ni Sender 7233, para sa patabang siya pag-ampo para sa iyahang papa nga si Jose nga naa karon sa ospital kay nagsakit siya mga Kapaglaom ang iyahang mga kalawasan, no? Ato pong iampo si Sender 7542 para sa iyahang results sa iyahang licensure exam for teachers, para ni Kevin o ni Marites kuno ni. Gikan po sa ato ang Sender 4335, magpaampo po siya or magpasalamat rather siya sa mga pag-ampo nga nigaan ang iyahang pamati. Wow. And ang iya lang gusto ipangayoon og pag-ampo sa ato is para nga mapadayon kini nga mabaskog siya sa iyahang spiritual life. Gikan po ni Sender 9951, mga Kapaglaom, magpa-pray siya nga unta maulian na iyahang ubo, sipon o ang iyahang pagaw. No? Gikan po ni Sender 2699, magpaampo siya para sa iyahang results. Daghan kayong nag-atang sa ilahang results para sa LEP. So yes, ato kinang papangayoon sa Ginoo, no? Kapaglaom Giselle. Gikan po sa ato ang FB viewers, no? Gikan kang Kapaglaom Baby Chris Silvano, iyaha pong ginapaampo, mga Kapaglaom ang tulo niya kamanghod nga si Nelson, LV og si Dondon nga anta mo balik na sa pag-alagad. And also gikan kang Queenie Sanchez Tumkuwak, no? Iyang ginapa-pray iyahang friend nga si Mr. Philip Angelo for the fast recovery, and he is now sa ICU na siya'y sakit sa iyahang ulo, no? And ang cause ani is ang car accident, so unta maayo siya sa dili madugay. And also gikan sa ato ang FB viewers pod nato si Victoria Navarro, ginapaampo niya mga Kapaglaom ang ato ang continued prayer sa ilahang Bible study nga naga-ongoing paghihapon kang Tatay Mon o Sister Miriam Navarro. Wow, sa ato ning i-pray. Ingon man si Nita Marilao na atong i-pray mga Kapaglaom ang iyahang papa nga si Benny nga mas nagagrabe kuno ang iyahang sakit. So hinaot nga mawala na kining sakita ug mawala pod ang ilahang problema. Yes, atong i-include sa atong prayer si Kapaglaom Michael Montenegro nga nagpa-apil siya sa iyahang result gihapon sa examination. And also kang gikan kang Lamoreth sa Kilabon. Mga Kapaglaom, iyahang ginapaampo ang iyahang prayer request sa iyahang anak nga si James sa Kilabon nga naa karon sa Tarlac City. Wow, sa ato aning i-include sa ato mga pag-ampo mga Kapaglaom. I guess mora to Kapaglaom rinan. And let's also include before ko kalimot ang ongoing crusade karon ni Pastor Barlizo nga naa sa Iloilo. Iyang ginapaampo nga mga pure Ilonggo gyud iyahang mga viewers e mga nag-attend this dito mga usually mga members sa Corpus. And naapot tay
gusto ipaampo no nga na-admit sa Adventist Hospital karon ang higala ni Kapaglaom Kim, no, si Henry Suson na napo siya dengue pastor. Nakuha na nato diri sa Facebook. And ang leadership training seminar nga naa sa Toledo karon, no, nga nag-start man tingali ni today. Yes, ang ato pong nadunggan sa balita Kapaglaom pastor is na ay moabot nga bagyo na I think ugma maglandfall or sa Monday, so atong i-pray nga unta dili kay ni kusog, no, ug walay mga damages. And also let us continue to pray ato mga Kapaglaom nga naa karon sa Cotabato nga mga nakasinata og recover. Yes, nagasinati gihapon og mga aftershock og murag I guess na doon na po'y problema kay nagkadaghan pod ang mga kanabang adtuanan sa ilahang mga victims. Yeah. So atong i-pray nga unta dunay kalinaw. Okay. So Kapaglaom pastor, ato ang i-welcome mga atong another caller, no? Si Kapaglaom Che gikan sa Bukidnon. Kapaglaom Che. Hello. Yes, welcome to Let's Pray Pilipinas. Good morning and happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath mga Kapaglaom. Happy Sabbath. Yes, thank you for calling, no? Today. So unsa man ato ang prayer request or praise reports Kapaglaom? Good morning sa tanan, happy Sabbath. Yes. Ako ang ipapil sa ako ang pagampo. Kanang, by the way, naghuban ni sa asawa 5 years na niya. At mag 6 years na may next year, karong May. Tapos, sige mig ampo nga mapandalanginan na may ang taog usa ka baby, pero wala pa mong paggihatag sa Ginoo. So, magpatabangan ko kay more prayers, more power man daw. So, that's right. Aso po nga panalanginan ko niya sa Ginoo sa kana. Okay, so ato ginang pangayoon sa Ginoo. Naipamutana diri Kapaglaom, usara ba ang imong gusto? Basin do na pay 5, 10. Kapaglaom sugdan sa namo og usa. Yes, dira kita magsugod. Diha to sugod sa usa niya. Alang sa atong mga tigpaminawan, Brother Che, samtang mag-ampo ta, ang pinumdom nga ang Ginoo nahisayod sa atong pagkinahanglan. Sa Kalituban, Bohol, doon na tayo sa kaigsuon dito nga 12 na katuig, wala sila kapanganak. Pero sa akong pagbisita, mga 3 years after, na sila anak. Mutulo na sa hapit na sa mutulo katuig. Kundi ang iyang istorya, nga tapos sa among wali, o pag-ampo, kundi ang iyang anak, iyang asawa nagburos, o niadto nakanak. Sa ato pa nga, despite sa kataas nga panahon silang paabot, pero tungod kay mituo sila sa atong prayer ministry, gihimo sa Ginoo. Kung imo kini gituhuan, ay na lang to isipa katong mga pag-ampo sa unang panahon. Pero karon kung imong tuhuan uban sa pagtuo, we will pray. Karong sunod tuig ang imong asawa magburos na. Kaya may butang na lisod sa Ginoo. So we'll pray for that. Unya Kapaglaom Che, pahibaw asad mi no kung giun sa pagtubag sa Ginoo kaninga pag-ampo. Ay no, ato agi excited rig apil diri ganahan mi makadungog ni ana nga good news. Yes. Pon, salamat. Yes, sige mag-ampo ta. Ginoo, aniya sis Brother Che, nasayod ka Ginoo sa ilang mapagkinahanglan. Kami misalig nimo tungod kay ikaw may Dios nga naglalang, nagbuhat sa tao o nag-arrange sa kabituonan. Nasayod ka sa handom sa tao nga isay itugot nimo ang kalisod nga dili na mo mahimo aron mapadayag ang imong supremacy. Gihimo kini nimo sa kinabuhi ni Samuel ug ni Hana, ug imo sab kini gihimo sa kinabuhi sa usa ka idaronang magtiayon didto sa Kalituban, Bohol. Nalipay ko silang balita nga ikaw mihimog intervention nga human sa mao nga program kaya nang tuiga nagburos ang iyang asawa. Si Brother Che, Ginoo, nasayod ka siyang pagsalig. Kung nakita man nimo nga ang iyang tibuok nga pagsalig na animo sa imong pulong o sa imong buhat, Ginoo, i-grant ang iyang mahangyo. Nga karon nga sunod tuig ang iyang asawa imo nang paghatagan sa ilang gipangayo nga bata.
tungod kay wa may butang nga lisod nimo. Nag-ingon ka nga kung kami mosalig lang sa imong pulong, motuo kanimo nga Dios, og ang among pag-ampo among ibutang diha sa imong mga kamot ug tuhuan, imong i-grant ang ilang ipangayo. Ginoo, dili ka kamo mamakak, ug ikaw Dios sa tanan, way katarungan na kini gamayng butang dili nimo mahimo silang kinabuhi. Pasinatia sila nga tuig 2020 usa ka tuig nga handumanan sila nga kinabuhi pinagis pagtuo. Tubaga Ginoo ang ilang maghangyo pinagis silang pagtuo. Among gipangayo ning taknaa ang mapipila na magigsuon nga nay mga problema si Big Chris Albano. Ini nagbalik iwan siya mga anak si Dondon o hanyo niya Ginoo silang mga pamilya uban ni LB nga mobalik na sa pagpangalagad. Kini nga hangyo na side ko sa ilang kasing-kasing si Queenie Sanchez Lord may tungod ani aksidente nga nasulgata nila sa ilang pamilya. Nakita nimo nga naa karon sa ICU, bisitae. Kung imong handom nga kinibuhion karon Ginoo hatagi daan og usa ka dakong atimahan. Apan kung nasayad man ikaw kung unsay labing maayo kaniya, Ginoo amoy pial sa diha sa imong mga kamot. Lord, si Victoria Naveo may tungod sa iyang hangyo Lord sa iyang tatay o guban pa. Niining mga request may tungkol sa exam nga malabot, hatagan nimo Ginoo o kahimuan o justice ang ilang mga paghago. Ngadto sab sa healing power nga ilang gikinahanglan Ginoo sa ilang mga pamilya nga naglisod. Ngadto sa pamilya ni Lamuriat Lord Joliet. Kiampo na ako ning taknaa Lord sa pinasayo sab Sir Beleto nga nasa Sultan Kudarat. Sa ilang pagpangalagad sa handom siya pamilya si Jose Ginoo panakit siya makalawasan og ingon masab sa resulta sa exam og yuta nga paliton. Niining ilang problema nga dugay na Lord may tungod silang ubo nga sipon karon takna bisitae. Nag-ingon ka nga kini mga butanga kung among ibutang sa imong kamot nga ang dili mahimo sa doktor mahimo nimo. Di mahimo sa tao mahimo nimo. Kay ikaw Dios masatan. Tubaga Ginoo karon kini ilang mapaghangyo og hatagig sinugdanan nga pag-ayo o pagsulbad karong adlaw sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Thank you for that prayer, Kapaglaom Pastor. Mga Kapaglaom, let us learn how to serve with all our heart for the glory of God. Yes, for true service is not being afraid to become the lowest of the low and still being thankful, mga Kapaglaom, to God for it. Remember Christ's words in Matthew 20:27, and whosoever will be chief and among you, let him be your servant. Thank you so much, mga Kapaglaom, for joining with us today in prayer. Serve the Lord with gladness and come before His presence with singing. On behalf of Kapaglaom Mind, this is Kapaglaom Giselle of Hope Channel Cebu, reminding everyone that God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Yes, and He desires us to serve Him in newness of life with gladness every day. This has been Kapaglaom Renan of Hope Channel Cebu, inviting you to cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Aim to hear these words from our God. Well done, good and faithful servant. It has been your Kapaglaom Pastor Rumi saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag sa pagampo, dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.